Wala, pangit naman pala, oh. Kasi ang gumawa nun, ang nagbalangkas nun, si Bam. Pero sino ho talaga ang nakasave ho sa batas na ito para magiging ganap na batas talaga, mga kabalita? When I called for a meeting, only 4 lonely souls showed up in the meeting. And I think it is only proper that they be recognized. Dadagan ang Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, okay. It's say milyonaryo, sama-sama tayo babago. Hindi na maging milyonaryo. Alright, welcome back mga kabitan. Magandang buhay, kamusta ho ang ating buhay-buhay ngayon mga kabalitaan? At nagbabalik na naman tayo para maghatid naman ho sa inyo ng makasaysayan. Wow, makasaysayan talaga ha. At totoong impormasyon, balitaan, komprehensibo na mga nakala po natin sa ating mga social media outlets at of course sa mga mainstream media mga kabalitaan. At ngayon naman ay tayo magbibigay ho ng reaksyon at ating itutuwid kung ano po yung mga binabaluktot na may impormasyon mula ho sa mga bangag supporters, bangag vloggers na mga baluktot din ang mga pag-iisip mga kabalitaan. Marami ito yung pag-usapan. Ito po, entrada ho natin itong si Senador-elect Bam Aquino. So, andyan, nakapasok na ho siya mga kabalitaan. Pero parang napansin ko po, pinagpiestahan ho sa SOCMED, ang sabi niya ay kanyang panukalang batas na libreng tuition fee sa kolehiyo mga kabalitaan. At kanino nga ba natin to i-credit? Totoo po ang sinabi ho nila. Ito ay nilagdaan ni former President Rodrigo Roa Duterte na co-author yata itong si Bam Aquino mga kabalitaan. Magpa-fact check ho tayo maya-maya patungkol ho dyan kasi maraming sumisigaw ng mga dilawan ay hindi sa galing sa kung hindi nangyari yan o at hindi ginawa yan ni Bam Aquino, hindi kayo magkakaroon ng libreng tuition fee. At mag-fact check tayo, sabi ko sa inyo mga kabalitaan. At ipapakilala natin sa inyo itong si Pam Baricuatro, yung governor-elect ng Cebu Province, kung saan sino nga ba siya? Kikilalanin natin ho, ba't ho nanalo ito at may kakayahan ba itong si Pam Baricuatro na manungkulan bilang gobernador dyan sa lalawigan ng Cebu? At sino nga bang sisihin natin? Ba't bumagsak at wala? Hindi na natin mababawi yung mga binoto ng ating mga tumbayan at talagang lagapak ho sila sa butuhan ho ng taumbayan. Sino nga bang sisihin natin sa alyansa para sa Bagoong Pilipinas? Wala na hong iba itong si Larry Gadon mga kabalitaan. Tingnan nyo po, pakatitigan nyo po, makikita nyo po ba sa monitor natin? Pasensya na, nasa gilid yung monitor kasi hindi ma-move natin yung video na to. Itong si Larry Gadon, dapat sisihin malas din naman kasi itong balimbing na itong red and blue. Walang kwenta ho yung si Tolentino mga kabalitaan. Tumakbo noong 2016, natalo siya, kaalyado niya sa mga dilaw. Noong 2019, tumakbo ho siya bilang independyente. Tatalo din po, no? Then 2022, ayun mga kabalitaan, nanalo. Tama po ba? Ito lang maalala ho natin, 2016, 2022, at ngayon 2025. So tumakbo ho siya. At nakipag-alyansa siya sa mga dilaw, nakipag-alyansa siya sa Duterte, nanalo. Pagka 2025, ngayong election ho, bumaliktad, balimbing na naman ho, natalo na naman. Dahil nga po kay Larry Gadon. Tingnan nyo, sinong kausap nito? Si Larry Gadon. Itong si Abalos. Akala na siguro maging senador siya napaka-hambog Ang lapad pa ang laki pa ng kanyang tarpaulin doon sa highway ba yun? Na nakabalandra ho. Kulelat pala. At ito naman hong si balimbing din itong si Bong Revilla, idol ko pa naman itong mga kabitan pero nakakawalang gana. Kausap niya rin dito, kasama niya rin dito si Larry Gadon. Itong si Pambansang Kamao, sana sinuntok na lang ito ni Manny Pacquiao, no?
Hindi rin, natalo rin si Manny Pacquiao mga kabaitan. O, talagang pinakyaw ni Gadon yung apat na ito na para hindi ho manalo sa nakaraang eleksyon mga kabaitan. Napakawalang kwenta tong Gadon na ito. Kaya nga nabisbar dahil sa pangugali, bobo na, wala pang kwenta mga kabaitan. Kasi sumisigaw itong bobo. Bumalik sa kanya. Now, maalala nyo po, ang Makabayan Block ay hindi ho pumasok. Yung Gabriela, ano pa ba, ACT Teachers Party List at Kabataan Party List mga kabaitaan. So, ito, nakabawi na tayo dito. Itong si Brosas, na kung saan mga kabaitaan ay gusto niya pang magpetisyon dahil nga daw sa walang kwentang eleksyon at nagdududa ho siya mga kabalitaan. Ano, masakit ba? Gusto niya yatang bumalik sa Kongreso para naman ho, makadikwat mga kabaitaan. Para magte-take advantage. Opportunista din to baka sinabihan natin yung Tamba, ayaw ko na. Hindi, wala na kaming pakialam sa inyo kung natalo kayo. Nabayaran na namin kayo wala na kaming utang na loob sa inyo. Hindi nyo kami masisisi kasi talagang buhos kami, todo buhos kami sa budget nyo para manalo. Wala baka binulsa, wala, hindi alam, no? Pinaghahatian yung budget ni Tamba kaya hindi gumastos ng marami at hindi lumusot yung kanilang party list mga kabalitaan. Yun ang sinasabi natin, deserve mga kabalitaan. At dito naman, ipapakita natin mga simple na mga reaction natin dito. Talagang galit na itong si Gwen Garcia. Napakagaling nung gumawa nito mga kabalitaan. Credit sa iyo kung sino may gumawa nito. Tinitigan ni Inday Sara, akala niya may nakita siyang aswang manananggal. Kung wakwak mga kabalitaan. Panoorin natin to kung paano naging wakwak itong si Gwen Garcia. Wala na. Galit na. Ang isang buwak. Wala, pangit naman pala Talaga itong si Sara, maldita talaga to at palagot sa kontra lagi. Wala, nakaganti na tayo kay Garcia mga kabalitaan. Ang malas lang din tayo. Malas tayo doon sa Bohol kasi yung inendorso ni Inday Sara Duterte hindi talaga lumusot. Malamang sakto sa budget ko yun. At ewan ko lang, parang hindi yata nakapunta si Inday Sara sa Bohol, no? Kaya medyo mahina tayo doon. Ngayon po, babalikan natin itong si Pam Baricuatro. Sino nga ba si Pam Baricuatro? At minamalito ito na una ng mga kaalyado ni Gwen Garcia. So, kikilalanin natin to. Si Pam Baricuatro, sino kaya ito mga kabalitaan? Puyo. Kinsa man di ay si Pam Baricuatro. 16 years old pa ko, KB chairman ako. I graduated political science. I went to law school for 3 years. And I was an OFW as a flight attendant for Cathay Pacific. Okay. So, doon na lang ho tayo mga kabaitan kasi may music, baka madisgrasya ho tayo dito, no? At meron pa pala dito healthcare. May anak pala to si Pam Baricuatro na isang doktora. Check natin kung may music ba to, may background. Siyahan ko kaya nga kung anak ko sa doktora. Okay, yun lang po. So, yung anak niya pala isang doktora. So, ibig sabihin nito, makakatulong ito sa healthcare system ho ng dyan sa Cebu City. Itong si Pamela. No, itong si Pam Baricuatro dahil may anak pala itong doktor, pwede niya itong maturuan yung kanyang mami na ito yung gagawin natin sa healthcare system natin dyan sa Cebu at bukas makalawa malalaman ho natin kung ano magiging improvement, no? At ang nakakaganda ho yung kanyang plataforma mga kabaitaan dyan sa, ewan ko ba, sa mga terminal yata. Inanunsyo niya na na yung mga pag nag-CR kayo, magbabayad kayo ng 5 pesos. Pag tumai kayo mga kabaitaan, pasensya na sa kumakain ngayon. Magbabayad kayo ng 15 pesos pero sa kabalo yan sa mga karaniwang mamamayan ho natin na nasa lalo na ho yung mga sidewalk vendor diyan sa Cebu, pag nagsi-CR sila nagbabayad, siyempre alangan mo naman saan sila pupunta, di ba? Pupunta sa terminal at doon lang magde-deposito mga kabalitaan ng kanilang ginto. Di ba? So may bayad. Sayang naman at yun ay magandang malaking tulong na rin ho ito sa magiging proyekto ni Governor-elect Pam Baricuatro mga kabaitan. Buti pa si Governor Pam, no, na nakapag-isip pa ng ganito. Si Wakwak mga kabaitan talagang sobrang hambog dahil Garcia country daw ang Cebu City. Pero kung makikita nyo po mga kabaitan, ang binoto pala sa taga Cebu, mga Cebuano, ay halos po majority ho yung Duterte mga kabaitaan. Meron namang hindi ho napasama, pero majority ho Duterte mga kabaitaan. So, ibig sabihin nun, ang Cebu City ay Duterte country talaga.
Huwag mo nang angkinin yan, Gwen, kasi wala ka ng puwang diyan sa probinsya ng Cebu City. O, sa Cebu, rather. So, yun po. Malinaw na may kakayahan itong si Pam Garcia. Lagi kasi nasisipan ko si Gwen Garcia eh. Si Pam Bari 4, mga kabalitaan. Ito po yung malaking usapin sa social media. Dahil nga po, totoo naman po talaga na meron free tuition fee sa mga kolehiyo. Yung mga Gao State University, di ba? Libre yan. At nakapag-aral din tayo dyan sa State University na yan, libre talaga. May mga kunting mga sabihin natin, miscellaneous, meron tayong mababayaran na ganun. And of course, mga kabaitaan, ay napirmahan ito ni Tatay Digong. Sa totoo lang itong proyektong ito ni Bam Aquino na hindi dapat ito pipirmahan dahil sa mga kalyado ni Tatay Digong ay hindi papayag sana. Buti na lang si Tatay Digong talagang nakita niya na ito, kailangan na talaga natin to, magandang batas ito. Pirmahan natin. Pero ang tanong yan, ba't ba pinirmahan ni Tatay Digong yan na hindi naman sila kaalyado? Unang-una si Tatay Digong hindi tumitingin kung kaalyado ka o hindi. Basta pag ang batas na ito ay makakatulong, papakinabangan ng taong bayan, ay pipirma yan si Tatay Digong Duterte. Hindi namimili yan. Pero, ang dahilan kung ba't pumirma si Tatay Digong Duterte, hindi dahil kay Bam Aquino. Panoorin muna natin si Bam Aquino, mag-fact check tayo mamaya kasi ang sinasabi niya dito, pinapasalamatan niya, in fairness naman po kay Bam Aquino, pinapasalamatan niya si Tatay Diggs dahil pinirmahan ni Tatay Diggs yung kanyang binalangkas na batas, mga kabalitaan. College law as a member of the minority. No, marami nagsabi, hindi mo magagawa yan kasi hindi ka naman part ng administrasyon. But in the end, President Duterte, kahit ayaw ng mga cabinet members niya, hindi niya binito yung batas, pinirmahan niya, fully funded, fully implemented, and now... So speaking of veto, mga kabaitaan, yung ibibito niya ito ng dalawang araw bago na pirmahan ni Tatay Diggs Duterte sa cabinet members at sa kalyado ni Tatay. So buti hindi nga natuloy ito. So tama yung sinabi dito ni Bam Aquino. Fact checking lang tayo dito, mga kabalitaan. Hindi natin kinontra si Bam, ipinapaliwanag na natin kasi binabaluktot na mga baluktot na pag-iisip mula sa bangag at makakaliwa na dapat daw i-credit daw ito kay Bam Aquino. Meron naman siya. Pero ang kabuuan, makikita natin kung sino talaga ang nararapat pasasalamatan talaga. Ng pasasalamatan na mula sa puso. Pinapasalamatan natin kasi nga nabalangkas nila nito. Pero kung hindi na pirmahan ni Tatay Diggs, walang silbi. Ang tanong dyan, ba't pinirmahan at sino ang nag-udyok kay Tatay Digong Duterte? That law, milyon-milyon na ang nakinabang sa batas na yan. Passed the free college law as a member of the minority. Okay. So, yun. Short video lang kasi ito, mga kabaitaan. Now, ipapaliwanag natin dito, mga kabaitaan, for the sake of transparency para naman magkakaroon tayo ng credit sa ibang mga tao na siyang naging dahilan ba't napirmahan ni Tatay Digong Duterte batas na ito. Libreng tuition fee para sa kolehiyo. So ngayon, ipapakita natin, fact-checking tayo, ipapakita natin, ito yung paliwanag ng, ewan ko ba kung siya pa rin ba ngayon ang, ang chairman may tawag nun. So, ito yung explanation na kung bakit na muntika nang hindi malagdaan ni Tatay Digong Duterte at anyari, ba't nalagdaan ni Tatay Digong Duterte, mga kabalitaan. Hindi inagaw yan na sila yung dahilan, yung mga Duterte dahilan kaya pinirmahan. Kasi ang gumawa nun, ang nagbalangkas nun, si Bam. Pero sino talaga ang nakasave sa batas na ito para magiging ganap na batas talaga, mga kabalitaan? I have to put on record now, the men and women who really fought for free higher education. In the House of Representatives, when I called for a meeting, only 4 lonely souls showed up in the meeting. And I think it is only proper that they be recognized. Congressman Joey Salceda, Congresswoman Ann Hofer, Congresswoman Evie Escudero, and the Office of Speaker Alvarez. Only 4 lonely souls showed up in the meeting when we were talking about how to save the bill. The rest were just waiting for the veto. Literally. And the other one that I think we should really recognize
is then Special Assistant to the President and now Senator Bongo. Yun po mga kabaitaan, ang tinutukoy ho natin dito. Kasi nga po, uunahan ko muna dito at isusunod natin yung information na ito. Kasi nga dahil kay Senator Bongo, alam niyo naman ho, talagang malapit ho si Senator Bongo kay Tatay Digong Duterte. At malaki ho yung tiwala ni Tatay Digong Duterte kay Senator Bongo, parang anak-anakan niya na rin yun. At tiwala ho siya sa kanyang katapatan. So, nagpaliwanag ho si Senator Bongo, pinaintindi ho, in-explain ng maayos, para maintindihan ni Tatay Digong Duterte. Doon ho nagsimula talaga na nabuksan yung pintuan ng batas na ito na pumasok si Tatay Digong at nag-iwan ho ng kanyang perma sa batas na yan, mga kabalitaan. Bongo, who called me up, I think 4 days before the veto. So I stand corrected, 4 days, hindi pala 2 days. Kasi parang nabanggit ko yata 2 days before ang pagpirma na ibibito na sana nila, mga kabalitaan. And asked me to show up in the cabinet meeting to fight for it. And it was Senator Bongo who facilitated that the confidential memorandum that I will write will reach the President. So Senator Bongo, Speaker Alvarez, Senate President Coco Pimentel pushed very hard so that it will be explained properly to the President, and the President will see that it is fiscally possible to sign it. And so on August 3, 2017, I will never forget that date, August 3 of 2017, the bill will... So August 3, parang hindi ko rin makalimutan yung August 3. Isang malaking dago ko yan sa buhay namin, mga kabalitan. No? August 3, 2017. So yun po ang araw na kung saan ay namatay at nabarilo at tinamaan ng sniper yung kapatid kong hindi ko na labanggitin yung pangalan, no? Yung kapatid, yung bunso namin na Elite Force, Scout Ranger, during sa Marawi, firefight between Marawi and Philippine troops, mga kabalitaan, doon sa tinatawag lang Marawi Siege. So August 3 ho, tinamaan yung kapatid ko, mga 11 o'clock, no? Insert ko na lang para awareness din sa iba na hindi pa po naririnig yung kwento kong ito. August 3 ho, tinamaan yung brother ko, 11. Sila yung pinaka-pioneer dun sa giyera. After a couple of days, lumipad si brother. And then sila magkakasama ng mga kasamahan niya. Tinamaan siya after almost 4 months yata si brother dun. Tinamaan siya sa right upper chest. Diri, tapos parang may siya yata. Parang dumaan dito. Dito yata. Basag yung likuran ng nadali kasi nga hindi agad nakuha siya sa ground zero yung si brother. At medyo alas 2 na yata ng hapon bago siya nakuha. 11 o'clock siya tinamaan. Nadala siya sa Cagayan Hospital parang sa mga sundalo. At bandang alas 3, binawian siya ng buhay. Then August 4, dinala sa amin, mga kabalitaan. Swerte daw siya dahil sa dami-raming mga tinamaang kasamahan niya. Yung iba, abot pa na 1 linggo. Minsan, buwan pa bago makita siya nung tinamaan siya. Kasi nga, nakapag pa siya Nung tinamaan siya, hindi pa siya uminto, backback pa rin siya ng backback hanggang yung sa area niya parang wala nang kumikilos. Yun, nakita siya doon at nirescue ng mga kabaitan. So tuloy tayo dito. Pangdagdag, bulaklak nito sa ating usapin ngayon, mga kabaitan, yung nangyari sa kapatid ko. Kasi nabanggit kasi dito, August 3, 2017. Ganun din. Yung petsa ho, August 3, 2017. Gusto ko yatang tumaya ng Suertres. Yung mga nakikinig ngayon, 8-3-17. Tayan yun, baka manalo kayo sa Suertres niyan. What a coincidence, expire on August 5, 2017. So 2 days before its expiration and 4 days before the cabinet meeting, the President signed RA 10931. And things have never been the same since then. So, yun po, mga kabaitaan. Nag-fact-checking lang ho tayo. Yung mga nag-claim ho ng mga makakaliwa dahil daw ang pasasalamatan sa libreng tuition fee ho sa kolehiyo ay wala nang iba daw si Senator-elect Bam
Aquino lang daw mga kabalitaan. So yun po, malinaw at klarong-klaro ho yung papapaliwanag ng chairman na ito ng DepEd, Ched yata, na isa sa naging dahilan kaya agad napirmahan at napirmahan talaga na patapos na sana, ibibito na sana to 4 days bago pinirma ni Tatay Diggs Duterte ay dahil kay Bongo, dahil ipinaliwanag niya at mismo si Senator Bongo ang tumawag ho sa mamang ito at pinapaliwanag nung naintindihan ni Senator Bongo doon. Inirelay niya ho kay Tatay Diggs at hindi nagdadalawang isip si Tatay Diggs nung naintindihan niya, pinirmahan niya at naging ganap na batas mga kabalitaan. So ganun ho talaga ang ating presidente. Walang pinipili ho mga kabalitaan, kaalyado ka o hindi, basta yung ginawa mong batas ay naayon ho sa sinumpaan mong tungkulin para sa taong bayan, wala ho talaga kayong problema. At may isang salita yung ating presidente. Hindi madidiktahan ng kahit sino man sa Malacanang na napapaligid or nasa kanyang bakuran mga kabaitaan. Yun ang dapat na leader na kailangan meron ho tayo sa ating batas. Sa ating bayan rather. Kasi nga po, pag ganito ang sistema ngayon, walang isang salita yung ating presidente, nagka-letse-letse na ho tayo dahil walang sense of direction ang ating namumuno sa bansa natin na si Bongo. Yun po ay klarong pagpapaliwanag natin, tinutuwid lamang natin yung mga baluktot na paniniwala na kung saan yung magandang impormasyon sana na mababahagi ho natin sa ating mamamayan ay iba na, ay tinutuwid lamang ho natin mga kabalitaan. Well, bago tayo magtapos, bisitahin muna natin itong programa ng Net 25 dahil may paliwanag ho dito si Senator Bato de la Rosa. At medyo kumpiyansa ho tayo mga kabaitaan sa impeachment laban kay BP Sara Duterte. Dahil sa tingin ko po, ito na po talaga ang panahon na ng paghuhusga sa mga halimaw dyan sa mayabang kapulungan. Dahil ang kanilang ginawa ay hindi ho makadiyos, hindi ho ito gawa ng isang mabuting mamamayan, dahil nga po ay gawa ito ng isang demonyo dyan sa mayabang kapulungan. Panoorin ho natin dito ho si Senador Bato de la Rosa na kung saan ay talagang masisiyahan ho kayo sa kanyang pagpapaliwanag dito. At ipanalangin ho natin na magkatotoo ang lahat na maririnig ho natin at sana majority pabor ho sa atin na buboto kay BP Sara Duterte para ho sa kanyang acquittal. By now, we can already say na itong Senado, lumalabas na dalawang paksyon yung oposisyon dahil sabi nga ni VP Sara, ito yung parang strong na opposition ang bubuin ng inyong ito kamukha po ninyo, isa na kayo dun sa mga nanalo. At meron ding faction itong si Senator Risa naman, si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino at kayo naman din tatayo ding oposisyon sa Senado. Tama po ba 'yon? Correct. Kayo po ba nakikita nyo magsasanib puwersa kayo with Risa, Kiko, and Bam to form a stronger opposition? I don't know. Lahat naman mapapag-usapan. Tignan natin kung anong magde-develop. Para sa akin ho, itong si Bam Aquino, malamang ho talagang boboto ho ito kay BP Sara Duterte for her acquittal mga kabalitaan. Kasi nga, kung utang na loob lang yung pag-uusapan natin, kung titignan ho yan ni Bam Aquino, alam ko naman si Bam Aquino hindi naman ganun ka traidor, hindi ganun ka kitid yung pag-iisip, no? Hindi gaya ni Hontivirus mga kabalitaan na parang parang si Gwen Garcia na isa ring wakwak mga kabalitaan, no? Traidor ho. At may mga aligasyon sa kanya na siya ay may mga komunikasyon daw sa mga NPA dahil yung mga kasamahan niya, yung kanyang party list mga kabalitaan, yun yatang kabataan party list sa kanya yan mga kabalitaan ni Hontivirus. Kaya sa awa ng Diyos, yun, binala sila ngayon at talagang dininig yung ating panalangin na sana sila hindi makakalusot sa halalang ito. At pwede rin masabi natin na si Bam ay maaring alyansa dito kay sa mga oposisyon na kung saan ay sumusuporta kay BP Sara Duterte. Pero si Pangilinan, kaibigan talaga to ni Tatay Digong Duterte, hindi rin natin alam kasi makakaliwa rin to. At tingnan na lang ho natin, basta andyan si Marcoleta, masaya na ho tayo, may laban ho tayo dito mga kabalitaan. Pag once nag-convene na yung 28th Congress, tignan natin if mag-align yung aming mga
paningin, mga views namin Oo. at that time. Okay. So, kapag-usapan naman yan. Pero basta kami, we will form a solid block. Oo. Yung Senator Bungo, ako, Senator Rodante Marcolita, Senator Aimee, Villar. sasali sa amin si Camille Villar, Maganda. plus Robin Padilla. Robin, So, kaming anim na papasok sa 20th Congress. I hope na Hindi, ano din, kasama rin yung isang bilyar na lalaki. Sino ba yung engineer na yun, no? Pwede rin, magiging 7 na rin ho sila dyan. Pwede rin naman natin sabihin na itong isa sa mga estrada ho ay sasakay. Pati na rin ho itong si Cayetano, kung maaari, pwede na rin ho mga kabalitaan. Meron pa. Basta, lamang ho tayo sa butuhan mga kabalitaan. we will remain a solid block. Hindi mo binanggit si Alan Peter Cayetano. So I was under the impression na parang ano din siya, 'di ba? Pro Duterte. I don't know. Ba't Pia Cayetano run with Alyansa eh? Yes, depende na yan, mapag-usapan namin. At pwede rin kaming itong Duterte Block ay mag-intindihan din sa ibang existing, ay ibang incumbent na senators at magpo-form kami ng we can call ourselves as majority block. O pwede rin. So, Senator Bato, ito nga, no, siguro kaya nagpahayag ng medyo dismaya po si Vice President Sara kasi nga, talagang it's just a matter of time na umpisa na rin po yung kanyang impeachment trial dyan po sa Senado. And she needs, 2/3, di ba, para po ma-impeach. So, pero, para ma-convict po siya. Pero 23 lang po ang umuupo ngayon eh. So, parang 16 ba yun. Tapos, 7 po ang kakailanganin po para hindi po siya, how will that work po? Kayo na po magkwento. Ano yung nakikita nyo pong mangyayari po pagdating po sa impeachment trial para ma-convict po si VP Sara? Ang uupo sa 28th Congress Pat is 24 na. 24 na? Kasi yung pwesto ni Senator Angara, kaya kami naging 23 dahil pag-alis niya, natapos naman yun sa... yung term niya talagang tapos na. Okay. Okay. So 24 na kami ulit. So ang kailangan namin para safe si VP Sara na hindi siya ma-convict is we need 9. Kasi 24, 2/3 of 24 is 16. Okay. We need 16 to convict VP Sara. And we also need 9 to save VP Sara. So kung may 9, ang maiwan is 15 na lang sa kanila. So hindi na po yung number na 16. So we need 9 na natututol, na hindi siya i-convict. So yung 6 na sabi mo nyo nga, yung Duterte Block, medyo safe na po yan. So kailangan nyo pang lumigaw ng 3 mula sa kabila para po maging safe si VP Sara po. Liligaw talaga. I mean, di ba? Kasi that's a political exercise. Sabihin na lang natin na base na lang sa ebidensya na the House prosecutors, the prosecutors will present. Tama ho ba yun? Naligawan bang mangyayari? We can, although we want to stay apolitical and as neutral as can be, since mandato natin yan to sit as impeachment judges, no? But then we cannot deny the fact that these 24 senators are political animals. So, lalabas at lalabas yung kanilang mga personal biases dyan pagdating sa ganung bagay. Let's face it, impeachment is a political process. Even judicial. It's not a judicial process. It is a political process. So, lalabas at lalabas yung kanilang mga individual biases. But then again, knowing the 24 congressmen, we call ourselves as 24 independent republics na hindi talaga yan pwedeng diktahan, hindi yan sila pwedeng ma-influensya pagdating sa decision making. So may sariling decision yan talaga. And who knows na yung sabihin nyo na loyal sa mga Duterte, pag makakita ng very compelling evidence na pwedeng mag-convict sa nasasakdal, ay pwedeng magbago ang kanyang boto. And who knows also na yung sinasabi mo na loyal sa administrasyon, like we call them mga loyal kay BBM, pag nakita nila na very weak yung mga ebidensya na ipipresenta at hindi sila makukonbinse, baka mamaya magbago, they will vote for the exoneration of Inday Sara, of Vice President. So, hindi natin malaman talaga kung anong mangyari dito. Muntik pa naman ako maniwala kay Senate President Jesus Cordero na uupo kayo with the cold neutrality of an impartial judge. No, so parang... As much as we can, we have to be neutral. So yan po mga kabaitaan, klarong-klaro naman ho. Meron na po pala tayong, ulitin ko po yung sinasabi ni Senator Bato, meron na ho tayong sa Amy Marcos,
Villar, Camille, Senator Bongo, Senator De La Rosa, kasama na si Marcoleta, Senator Marcoleta at sa Senador, sino pa ba? Robin Padilla. At maaring sasakay ho itong si Cayetano, maari ring sasakay yung isa sa mga Estrada at yung isang Villar na kapatid ni Camille. Sino pa ba? No? Baka itong si Mig Subirio, taga Mindanao din po yan, no? Maaring sasakay ho sa tinatawag ng Duterte Block. So yun po, hindi natin alam, bilog yung bola, pero wala na ho tayong problema dahil 2/3 sa 24 at sabi ni 16 kailangan. So 9 kailangan ho natin para sa acquittal ni VP Sara Duterte. Para sa conviction naman ho, 16. Pero malabo ho makuha yung 16. Ewan ko lang kay Ping Lacson kung siya po ba at Senator Tito Soto at parang ganun din eh. Pero may chance ho tayo kay Bam Aquino. Kung iisipin niya, sinabi ko na kanina, kung tatanaw ho siya ng utang na loob ho sa kay Tatay Digong Duterte, mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po itong ating video presentation ngayon, pakiusap lamang ho sa inyo mga kabaitaan. Kailangan po pindutin niyo talaga yung notification bell. And then sa hindi ba nakapag-subscribe, subscribe na rin ho kayo. At paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaction, opinion, suggestion at i-share niyo po ito mga kabaitaan. Kasi yan lamang po ang paraan na ating malalabanan. Kaya yung mga taga-gurgur ng mga DDS YouTube account, dahil nga po isa na rin ho tayo sa kanilang ginugurgur mga kabaitaan. At minsan bumababa bigla yung ating viewers at saka itong ating subscribers. But anyway, okay lang ho tayo dyan kasi marami pa naman hong nanonood at andyan pa rin silang laging tumutok para ho sa paglalahad natin ng ating mga nakakalap na mga impormasyong binabaluktot na tinutuwido natin at pawang nasa katotohanan lamang ho tayo dito mga kabalda. At pasasalamatan din muna natin mga kabaitan ng ating mga miyembro ho ng ating bahay, si Boss Dilos Reyes at si Ma Concepcion at si Elijah TV mga kabalitan. Maraming salamat sa inyong pagsali ho sa ating munting bahay. Sa mga gustong sumali, i-click nyo lang yung join button dyan mga kabaitan. Goods na ho tayo dyan. At saludo tayo sa ating mga makabagong bayani ng ating bansa, ang Overseas Filipino Workers. Mabuhay ho kayo, ingat lagi at tuloy lamang ang laban ho natin mga ka-OFW. At sa ating mga kapatid na Muslim, assalamualaikum sa inyong lahat. Maraming salamat. At mga Pilipino sa Daheg na lagi nakatambay dyan para bantayan si Tatay Digong Duterte. Maraming salamat. Mami Rose, Tobias sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Mabuhay tayo. At lahat ng mga Cebuano, Duterte country na ang Cebu City. Alright. And wala na ba tayo nakakalimutan? Well, pasasalamatan natin lahat. Kabisayan o Mindanao, kasama na ho ang Luzon. Sa malupalop nating mundo, basta may mga Pilipino, ang programa ito ay para ho sa inyo. Magbabalik pa ho tayo sa darating ng mga oras susunod sa ating paglalahad ng mga panibagong impormasyon sa Danagan Balita Reaction Video News Update. To God be the glory. Mama, chip. Peace out.